decision we make begins somewhere deeper than behavior. Beneath our priorities, conflicts, and desires lies a battle for control. From the very beginning, in Genesis 3, selfishness distorted how humanity thinks, leads, works, and lives. But God calls us to something greater: surrender over self. This series will help us uncover hidden patterns, realign our priorities, and live with Christ-centered purpose. Mentality: shifting the mind from self-preservation to Christ-centered living. Good morning, everyone. Ayan, pakibati nga muna yung mga katabi ninyo. Sabihin mo, you look good today. Ayan. Sabihin mo, God bless you. Ayan, magandang umaga po sa lahat po ng nandito, and maganda po sa lahat ng mga nanonood online. We welcome you. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Pastor Paul Eguia. I am a member of the preaching committee and I am the lead pastor dito po sa Word International Ministries Alabang. So meron po ba diyang mga, tingnan nyo nga po yung mga nasa likod nyo, mga nasa tabi nyo. Pagka first time nyo lang po nakita, baka pwede namang pakibati naman po sila ng welcome. Meron ba? Pag luma na yung mukha, huwag mo nang pansinin. Okay? Ayan. So, meron po ako itatanong sa inyo. Sino po dito ang mahilig manood ng Netflix? Gusto ko yung sagot, Amen. Banal, di ba? Nanonood ako ng Netflix? Amen. Wow. Meron po ba dito mahilig manood ng Netflix, mahilig manood ng series? Meron tayong mga subscriptions, di ba? May Prime, ano pa ba? HBO Max, may Disney Plus. Pero alam ko, lahat tayo dito nakasubaybay doon sa pinakamagandang teleserye, no? At libre lang. Sa mapapanood nyo sa YouTube. Tama? Ano yun? Yung nangyayari sa ating bansa. Grabe, no? Exciting, no? Nung nakaraan may barilan na. So sabi ko, wow. So, ang tindi na nangyayari po sa ating bansa. Tama po ba yan? Nag-enjoy ba kayo sa panonood? Nakaka-high blood, no? What will happen next? Yan. Ngayon po, meron po ako na-observe, no, sa nangyayari sa politics natin dito sa Pilipinas. Siyempre, alam naman po natin, no, pagka Pilipino ka, meron ditong mga kampo-kampo. Tama po ba yan? Ayan, may kampo dito, may kampo doon. So sa mga foreigner na nandito, meron po bang mga foreigner dito? Baka hindi makaka-relate. Pero dito po sa Pilipinas, alam natin na merong mga kampo-kampo. Tama po ba? Ngayon, meron ako na-observe. Correct me if I'm wrong, merong tama o mali dapat. Meron dapat standard ng right or wrong. Tama? Pero nangyayari, pag yung tama, ginawa ng isang kampo, puri. No? Pero pagka yung mali, ginawa ng kampo na yun, kampo nyo, tahimik. Tama? Vice versa. Tama po ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Yan. Tama ba? Tanong nyo nga. Okay. Ang nangyayari, ang mas nagiging basis na ng morality is yung ating political leanings rather than the standard. Kasi, kung ang mangyayari lang sana, regardless of political leanings, right is right, wrong is wrong, and we call it out regardless. Mas magiging okay sana. Pero hindi po ganun ang nangyayari. Tama po ba? Tumahimik kayo, Okay. So, kung makikita po natin, nangyari na po yan dati. Kung titingnan po natin sa Bible, sa Book of Judges, this was an early book na makikita po natin yan sa Old Testament. Yan po ang last verse ng last chapter ng Judges. Nung time po na yan, sa history ng Israel, nagkaroon sila ng time na nagkakagulo sila at meron silang tinatawag na civil war. Familiar po ba kayo sa civil war? Pag sinabi pong civil war, nag-aaway kayo-kayo. So, anong nangyayari? Bakit? Sabi dyan, in those days, there was no king in Israel. Basahin natin na sabay-sabay yung second line. 1, 2, 3, go!
Muntik na magkasabay-sabay. Ulitin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Everyone did what was right in his own eyes. Tama to. Ha, talaga ba? Para sa akin, tama to. Bawal mo akong questionin. Ito yung nafe-feel kong tama. Ito ang tama. Hindi ako agree dyan. Pues mali ka. Kanya-kanyang banat. Tama po ba yun? Ano nangyayari pagka kanya-kanyang banat? Napag-usapan na po natin to. Kunyari, gagawa kayo ng building. Sabi ni Tita Ami, sabi, gusto ko yung mga walls 12 feet. Sabi ni Tito Jerry, gusto ko 100 inches. Oh. Sabi ng isa, gusto ko 5,000 centimeters. Uy, dapat ganito. Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo na yan yung standard? Gusto ko ganito. Ito yung nafe-feel kong tama. Ito yung gagawin ko. Anong magiging itsura ng building? Sabog. Tama po ba? And you know what? The Bible has predicted this sa 2 Timothy chapter 3 verses 2 to 5. Sabi dyan, basahin natin yung verse 2. I'm going to read verse 3. Tapos basahin nyo po yung verse 4. Salit-salit po tayo. This is amplified version. Basahin po ninyo yung verse 2. 1, 2, 3, go! People will be lovers of self. Narcissistic, self-focused, lovers of money, impelled by greed, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. Meron po ba dito na sa mga nasasabi dyan is kakilala nyo dito, ituro nyo. Pagka may tumuro dito, grabe kayo. Okay, verse 3 ako magbabasa. And they will be unloving, devoid of natural human affection. Kalos, ibig sabihin, manhid, and inhumane, irreconcilable, malicious gossips, devoid of self-control, intemperate, immoral, brutal, haters of good. Basahin niyo po yung verse 4. 1, 2, 3, go! Lovers of sensual pleasure than lovers of God. Verse 5, ako po, holding to a form, aray ko, of outward godliness or religion, although they have denied its power, for their conduct nullifies their claim of faith. Avoid such people and keep far away from them. Naku, yung mga nasusulat palang mga ugali sa verses 2, 3, and 4. Ano sabi? Ano sabi? Huwag mo daw samahan. Paano yan? Di na tayo mag-church? Joke lang. Wala dito niyan eh. Wala dito niyan. Tama? Wala dito niyan. Okay? So, normal po ito nangyayari. Tama po ba? And the Bible have predicted this. And minsan, kung magugulat tayo, bakit ganito na yung nangyayari sa generation natin? Ba't ganito na yung nangyayari sa society natin? Well, ito talaga ang mangyayari. And we have to expect it. And even sa atin, makikita natin na meron tayong such inclinations na nahihirapan tayo na sasabihin natin kahit na alam ko na ito yung dapat kong gawin. Tagal ko nang alam to. Pero hindi ko pa rin yan nagagawa. Yun ang nangyayari sa atin. So, ang magiging title po ng ating bagong series for today is mentality. Pero kung makikita nyo, yung first two words nakaangat. It's all about me. Me mentality. And makikita po natin yan, even whatever organizations, no? Whether it's religious organizations, whether it's not, sa families natin, sa mga tao ng nakapaligid sa atin, even ourselves. Mataas po yung inclination natin na tayo muna. Sino dito yung mga millennials? Taas ang kamay. Ano yung kanta ng Zesto? Naalala nyo pa? Unang-una ako, di ba? Ako muna. Ako muna. And marami tayo na papansin natin na even mga people, they are living church. Bakit? Di ako nag-grow dyan eh.
ang mentality natin is what we can get versus dun sa, alam mo, ang daming problema sa church. Kailangan meron akong gawin sa isa dun. It's not the initial mentality, right? Ang initial mentality natin, wala akong nakukuha. Na-hurt ako dun. It's all about us. It's all about consumerism. Tapos, to make it worse, bakit? Ang standard na ng kung ano yung dapat nating gawin at hindi natin dapat ginagawa ay yung nafe-feel natin. Hedonism. Di ba? Sinasabi, if it feels good, do it. So for today, this Sunday po, ang magiging topic po natin is, ewan ko kung nababasa nyo yung topic title natin. Nababasa nyo? How the Devil Sells Sin. Paano daw magbenta ng kasalanan ang demonyo? Alam mo, isa sa mga pinakamagagaling na salesman ay ang demonyo. Okay? So we're going to be reading sa Book of Genesis. So, Book of Genesis, ang author po niya, traditionally, Genesis is attributed to Moses. So sige, sa mga lumaki dito sa Sunday school, no, matagal na po nag-church, si Moses ay isang book of the Bible nyo makikita. Hay! Saan? Exodus. Tama? Sa Exodus. Teka lang, pastor, kung siya yung nagsulat ng Genesis, pero wala pa siya noon, hindi pa siya pinapanganak, paano siya yung nagsulat niyan? Good question. May nagtanong ba nun? Parang wala naman yata nagtanong yun. Okay. Si Moses po, attributed po sa kanya yung first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Exodus, pababa. Ito po. Nandyan na po si Moses. Sa Genesis, yung mga first parts po niya, wala talaga siya. Hindi niyo siya makikita. Interestingly, kung titingnan niyo po yung mga Bibles niyo sa accounts ng Genesis, meron doon, and this is the account of blank. This is the account of blank. Ibig sabihin nun, yung mga tao, nung time na yan, nagsusulat na sila. What Moses did was, yung from generation to generation, yung mga naisulat is kinolate nila, at yan po ang naging first 5 books of the Bible. Clear po ba yun? Okay, nantok ba kayo? Hindi naman. Okay, ang original audience niyan ay the people of Israel. At yung people of Israel, nung time po na yan, it's surrounded by polytheism, fertility religions, pagan kingship systems, and idolatry. Yan po yung nangyayari. So naniniwala sila sa Diyos. Merong standard ang Diyos, pero sa paligid nila, magulo. Kanya-kanyang Diyos. Yan. Kanya-kanyang rules. Maraming idolatry. At ang aim po ng Book of Genesis, basahin natin sabay-sabay, malakas with energy. 1, 2, 3, go! Covenant and God's relationship with humanity. So yun na nga, origins. Kaya, saan tayo magandang magsimula kundi dun sa origin of man. Let us open our time in prayer. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time na binigay niyo po sa amin. Lord, we pray that you grace us with your presence. And Lord God, ikaw po ang mag-speak sa amin. May you just be with us, Lord God. Open our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, ang gagawin po nating framework, no, dito sa ating babasahin is per verse na babasahin natin is magkakaroon po tayo ng mga observations and we're going to discuss that. Tapos aalamin natin yung mga principles behind it hanggang sa makuha natin yung pinaka-point ng ating topic for today. Okay po ba yun? Okay. So, verse 1, Genesis chapter 3 verse 1, I'll be reading from the ESV version. Sabi dyan, now, the serpent was more crafty. Mahilig daw mag-crafts. Hindi, joke lang. Than any other beast of the field that the Lord God had made, he said to the woman, ano yung tinanong niya? Did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? So, magsa-start muna po tayo doon sa first word ng verse. Ano po yung first word? Now. Na as if,
pagka meron kang nabasang mga text na ganyan, di ba ako minsan merong mga nagme-message sa akin yung mga mini-mentor ko. Sabi niya, di ba kuya, nakakainis, di ba? Teka lang, hindi ko alam kung ano yung context. Nakaka-receive kayo ng mga ganun text, no? May sisend siyang mga screenshot, tapos sabi niya, di ba nakakainis? Sabi ko, teka, sino to nagsulat nito? Di ba, mga ganyan. So, dito, now, the serpent was more crafty. Ano ba nangyari before that? Kasi parang nagsisimula na yung kwento. Ano ba nangyari before that? Sabi dyan, sa Genesis chapter 2, verse 15, sabi dyan, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Verse 16, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Saying, ito importanteng maalala nyo to. Kasi may quiz tayo mamaya, okay? Sabi dyan, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, ano sabi dyan? You shall surely die. Meron bang mga inulit na words? Surely, surely. Surely, surely. Okay. Sa Amplified Version po, ito po yung sinasabi. You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, ano sabi dyan? Okay Again tandaan nyo yung sinasabi dito Okay? May quiz. Mamaya may quiz. Okay. So what happened? After po niyang passage na yan, dyan na po kinreate si Eve. Okay? Bakit mo ba kinukwento yan, pastor? Basta. May kinalaman yan. So, balik na tayo dito. Yun po yung nangyari dito. May kinuman pala si God. Now, sabi dyan, the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. So, tinanong niya yung woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Yan. May tanong siya. Di ba? Yan yung tanong niya. Now, pag tinignan po natin yung other translation, yung Amplified Version, sabi dyan, and the serpent, Satan, said to the woman, can it really be that God has said, you shall not eat from any tree of the garden? Now, ito po yung tanong. Anong sa tingin nyo ang goal ng serpent? Sabihin nyo na malakas. To sin? Okay? So, okay, sige. Kung ang gusto ng serpent, ang goal niya is mag-sin, sila. So, anong goal niya? Paano sila magsisin? Okay. Biro nyo, no? Tingnan nyo to, tingnan nyo to. Binigyan ka ng Diyos ng napakagandang lugar. Tapos binigyan ka niya ng kapartner sa buhay. Lahat pwede mong gawin. Meron lang isang rule. Isa lang! Diyos ko po. Diba ngayon, dami namang rules. Lord, ang dami. Ang commands, 300 plus. Tama? Sa Bible? Noon, isa lang. Diyos ko po. Mahirap ba yun? Ha? Hilig natin sa ganyan no? Huwag mong titingnan to. Asan? Do not click this. Kiniklik. Yan. Favorite natin yun, no? Ito pa yung favorite. Ito yung favorite natin, Ito, Huwag mong sasabihin to, sister, Atin-atin lang to. Okay?
Yun ang keyword para ipagkalat mo yun. Hallelujah. Di ba? So, sinasabi nyo, anong goal ng serpent? Ang goal ng serpent is what? Magkasala. So, paano magkakasala? I-disobey mo yung nag-iisang rule. Yun ba yung sinasabi niya? Sabi niyo to sin eh. Tama? Okay. Sino ba yan? Satan na yan. Satan is not an actual name, no? So wag natin yan, Satan, lumayas ka! Ganun. Kasi hindi yan proper noun actually. Pag tinignan niyo po yung Satan, it means adversary. Kalaban. Yan. Pero kung meron talagang pangalan, yung Satan or yung adversary, it's Lucifer. And makikita nyo yan, nasa Bible naman yan. Siya yung naging serpent. Ano ba nangyari sa kanya? Dati siyang anghel. Pero, sinasabi sa Isaiah 14, how you are fallen from heaven, how you are cut down to the ground. You said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Alam mo, yung mga dati kong naging girlfriend, hindi ko tinawag na angel eh. Kasi yung angel, nagkasala, ano nangyari? Giging devil. So, but you are brought down to Sheol, to the far reaches of the pit. Now, balik tayo dito, no? Verse 1, sabi, yun yung gusto niyang gawin. Sabi nyo. Tama? Mag-sin. Kaya niya, tinatanong, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? So, ito ang tanong ko po sa inyo. Observations. Kung gusto niya, mag-sin yung tao, bakit ito yung sinabi niya? Bakit hindi ito? Kainin mo! Di ba yun yung gusto? Isa lang naman yung rule eh, huwag kainin yung fruit, tama? Ba't di na lang ito yung sinabi niya? Direct to the point na, tama ng palabok. Pero hindi yan yung sinabi niya. Ano yung sinabi niya? Did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? Nagsimula siya sa patanong. Na-observe niya yan? Even si Jesus, pag may itatanong sa kanya yung mga tao, hindi siya pasagot. Laging patanong. Yesterday, yung pastoral team po is nag-undergo ng coaching competencies in discipleship. Isa po sa mga skill na kailangan nating maintindihan if we're going to guide a person change their behavior or help facilitate behavioral change, kailangan wag tayong payo ng payo. Sa behavioral change po, sa learning ng adults, ang pinakamahinang approach para magbago ang behavior ng isang tao ay through advice giving. Pansin niyo yun? Sino dito, yung sa mga dinidisciple niya, ilang beses na niyang pinayuhan? Hallelujah. Pakituro nga yan. Hindi pa rin nagbabago. Tama? Kasi nga, sa behavioral change, pag nagpapayo ka, ano nangyayari? Dapat ito gawin mo. Sa social media, di ba ganyan, di ba? Dapat ganito. Ano nangyayari pagka ganun? Ang approach, ano nangyayari? Defensive. Kaya sabi dyan, ito yung ginawa niya. God say, because it bypass defenses. Defense mechanism, pinabababa niya. Ano pa? It activate internal reasoning. Napapaisip siya. Invite self-persuasion. Self-persuasion, ibig sabihin, pag naisip niya yon at siya nakagawa, ano mangyayari? Don't you know na mas mataas ang percentage ng reception ng tao pag yung idea ng change is nanggaling sa kanya? That's psychology.
destabilize certainty without direct confrontation. Ang galing ng devil. Dapat matuto yung mga Kristiyano how the devil does it, no? Sa atin kasi ganun, no? Kunyari, merong ginawang hindi maganda, no? Public figure, tayong mga Christian, no? Anong gagawin natin? Pangaralan mo ng Bible, thou shall not commit ganito. Yan. Patahimik kayo. The serpent does not force rebellion. He facilitates reinterpretation. Hindi niya pinush na magbago yung behavior ng tao. Anong ginawa niya muna? Iniiba niya muna yung interpretation mo. Interpretation of what? Questioning. May kina-question siya. Ano nangyayari? Magda-doubt. Magkakaroon ngayon ng reinterpretation. Pastor, ano na naman na reinterpretation? Reinterpretation of what? Teka lang. Okay? Desire, nagbabago, at hopefully, action. Kadalasan, ang mga Kristiyano, ang gusto natin, magbago kagad yung tao. Ito kagad ikaw eh. Di ba? Di ba? Pero meron munang ganito, meron munang ganyan. Yan ang structure. Ganyan magbenta ang demonyo ng kasalanan. Teka, ano yung nire-reinterpret niya? Nire-reinterpret niya yung God's Word. Ang first level ng ginawa ng enemy is to doubt God's Word. Sinabi ba talaga? Ang tawag po dyan is an epistemological attack. Pag sinabi pong epistemology, yan po ang study ng knowledge and truth. Importante ba yung truth? Bakit siya importante? Very important ang truth. Ang epistemology, ang mga nagtatanong ng how do we know that something is true? Ano ba talaga yung totoo? Si Tita Ami, gagawa siya ng bahay, di ba? Ito yung sukat niya. Kay Tito Jerry, ito yung sukat niya. Magkakaiba na sukat. Hindi. Ang tanong natin, teka lang. Ano ba yung standard? Kasi kung walang standard, ang hirap nun. Imagine nyo, naglalaro ako ng basketball, pati si Brother Jet, naglalaro kami dalawa ng basketball, one-on-one. Magkaiba kami ng rules. Ang hirap nun. Tama? Ito yung mga kailangan natin matanong. Ano ba talaga yung truth? Ano ba yung basis ng certainty? Very important yan. Why? Tinatanong ko sa inyo, importante ba na malaman natin yung totoo? Yes, because if truth becomes unstable, ang magiging governing powers natin ay yung ating mga desire. Pag hindi clear, pag hindi objective ang truth, ang magiging basis mo, ang magiging anchor mo is something subjective. Naalala ko yung kwento ni Pastor Ruther. Sino yung mga nandito nung nag-preach si Pastor Ruther? Pakitaas ang kamay. Naalala niyo yung kwento niya na pinatigil sila, palabas sila ng parking, tapos pinahinto sila. Naalala niyo yun? Tapos siya, huminto daw siya, tapos parang umaatras siya. So ginanon niya yung handbrake niya. Pero umaatras pa rin siya. Halos masira na daw yung handbrake niya. Yung pala hindi siya umaatras. Ano pala yung nangyayari? Umaandar yung iba. Paunti-unti. Pero paano daw niya nalaman na hindi siya umaatras? Tiningnan niya yung mga bagay na hindi gumagalaw. Yung dingding, yung mga poste, yung building. Kasi pag lahat gumagalaw, walang magiging objective truth. Kanya-kanya tayo ng banat. At pag yung tao na nakikipagdebate sa demonyo,
is hindi sa kanya clear yung objective truth, mabilis mo yang mauuto. Okay? Ito po yung mga example ng mga yan, ng mga epistemological attacks. Yung una, relativism. Sabi, your truth is your truth. Sister Beth, meron kang truth. Meron din akong truth. Kanya-kanya tayong truth. Magkaiba, let's agree to disagree. Meron kayong truth, sir. Meron kayong truth, ma'am. Meron kayong truth. O, kanya-kanya tayong truth. Truth is relative. Patay ka dyan pag kanya-kanyang truth. Ganyan na yung nangyayari sa ating society. Diba? Tinatanggal na nila yung Christianity, tinatanggal na nila si God. Social media. Pag repeated exposure tayo sa social media, anong mangyayari? It changes our perceived reality. Nung mga bata tayo, sinasabi natin, God is good, God is our provider, God loves me. Tapos nung tumanda tayo, dahil hindi nakahabol yung reasoning natin doon sa mga Bible stories na pinag-aaralan natin, papatanong ka talaga, God is love ba talaga? Parang hindi ko feel. Pwedeng ganon. Or pwedeng, God is love. Kahit na anong lifestyle ko, tanggap ako ng Diyos. Kasi mahal niya ako eh. Na-alter na yung reality. Kaya kung tatanggalin nila ang schools, ay ang Bible sa schools, eh mas maganda pa mag-homeschool na lang ako. And lastly, syempre, temptation. Most temptation begins with reinterpretation. Lagi natin yan tatanong, totoo ba talaga yan? Sinabi ba talaga yan ni God? Di ba? Ano pa sasabihin natin? The Bible is outdated. Ano ka ba? 2,000 years pa yan nasulat? So hindi na yan applicable. Yan! Ito yung favorite natin, no? Pag napapagod ka, di ba? Tapos may gagawin kang alam mong hindi mo dapat ginagawa. Ano sabihin mo? You deserve this. As long as wala akong sinasaktang iba. Yun! Yung mga favorite nating argument, eh, no? Hanggat wala akong sinasaktang iba, okay to. Yan na! Ang truth, pabago-bago. Yun ang nangyayari. Kaya nga po yung nakaraan, di ba, ang ginawa nating series is yung Scripture Reward. Very important. Meron akong mini-mentor, no? Sinabi niya, single kasi to, no? Tapos sabi niya, kung meron akong non-negotiable sa magiging mapapangasawa ko, ang solid nung sinabi niya. Sabi niya, ang gusto ko, yung convictions niya ay guided ng biblical doctrine. Wow! Sabi ko, bakit yun? Ba't yun yung naghahanap ka na? So sabi ko, kahit na kunyari, 3 yung mata, tas 2 yung ilong. Pero solid yung, okay? Parang ang weird ng mukha mo pero biblical conviction. Alam mo, ang ganda nung sinabi niya sa akin. Sabi niya, kuya, ganito kasi yan. Kung ang taong mapapangasawa mo, ang basis ng convictions niya ay hindi biblical doctrines, then ano? TikTok. Sabi sa TikTok, minsan may mga ganyang kakausap noon, nabasa ko sa libro, hindi mo nabasa sa libro, nabasa mo sa TikTok. Okay? Nabasa mo sa Facebook. Sa Reels. Okay? Ni-scroll mo yung carousel, doon mo nabasa. Tama? Wala pa nga resources yata yun. Walang citations. Okay, it's very important na kailangan yung convictions ng tao is grounded sa salita ng Diyos. Sa tamang context. Kasi kung hindi, saan niya kinukuha yung... Paano siya magde-decide sa buhay? Paano siya magde-decide sa finances niya? Sa relationships niya? Kung paano niya lalabanan yung mga doubts niya?
Paano? If it's not the Bible, then what is your arguments? What are your arguments? Di ba? So, very important po na matutunan natin yan. So let's move further, no? Sinabi dito, and the woman said to the serpent, anong sinabi niya? Basahin nyo tong mga nakayelo. 1, 2, 3, go! We may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden. Naalala nyo yung command kanina, sabi ko may quiz. Parehas ba? Ha? Parehas ba yung sinabi ni God at nung nire-recite na ni Eve, yung Word of God? Parehas ba? Yung original command, sabi dyan, you may freely eat from every tree. Yung version ni Eve, sabi dito, we may eat fruit from the tree. Merong nagbago? May nawala. Freely. From the tree, except from the tree. Accurate. Check. You shall not eat from it. Dito kay Eve, anong sabi? May nadagdag. Kanina may nabawas, ngayon may nadagdag. Ano to, 5, 6? Dagdag bawas. Ano pa dito? For in the day that you eat from it, you shall surely die. Dito, otherwise you will die. Nakita nyo, may nagbago. Simple lang yun, same meaning pa rin. Talaga ba, same meaning? Abundance faded, restriction intensified, and certainty weakened. Yung sinasabi ni God, malaya ka. Yun ang context. Pero nung kay Eve na, restriction na. Tapos yung certainty, lumabnaw. Ayan ang problema. Pag yung Word of God, hindi natin naaaral na maigi. That mirrors many modern spiritual distortions. Anong nangyayari tuloy sa mga Kristiyano? Anong nangyayari tuloy sa mga church people? They remember God's restrictions more than His generosity, His prohibitions more than His relationship with them. Marami akong kilalang church leaders na ganito magsalita. Okay? Ganito sila mangaral. Sumunod kayo sa Diyos, kundi lagot ka. Di ka ba natatakot sa Diyos? Uy, matakot ka sa Diyos. Pag di ka sumunod sa Diyos, sige, yari ka, magkakasakit ka. Paparusahan ka ng Diyos. Teka, ba't ba gusto ng Diyos na sumunod tayo? Yun ang tanong. At pag hindi tayo sumunod, ano nafe-feel ng Lord? Pag ganito tayo tumingin as a church, ang tingin natin ganito yan. Pag hindi tayo sumunod sa Lord, si Lord ganito. Ganun ah. Di mo ba kilala kung sino to? Ako ang leader. Yan. I have to get my way. Kailangan ako masunod. Ako ang Diyos eh. Kasi pag di ka sumunod, parang nafe-feel ko, hindi ako yung God. Napaka-insecure naman na God na yun. Kailangan tayong sumunod sa Kanya para mas maging God siya. God without man is still God. Pagka ganun kasi tayo mag-isip, feeling pa natin, ang yabang pa natin, di ba? Lord obey ako sa'yo Nahirapan ako dun sa temptation na yun Wow, for the past 5 days, lagi kang natatalo sa temptation. So itong 6th day, nagawa mo, thank you Thank you. Mas nafe-feel kong God ako. It was never like that. Sino nakikinabang pag tayo sumunod sa Diyos? Okay. Sino nakikinabang pag tayo sumunod sa Diyos? Tayo.
Hindi ka ba nakikinabang? Ang problema, if we're going to be honest, we know this consciously. Pero nagkaroon na ng problema, ano na? Hindi ako susunod. Bakit? Pag doon ako sa way ni Lord, talo ko. Saan galing yun? Nafe-feel ko yun. A personal story of mine. Sabi ni Eunice sa akin, wife ko, sabi niya sa akin, bakit ba pikon na pikon ka pag hindi ka nakakakain ng maayos? Hindi ko nagigets. Eto sabi ko, okay, magiging honest ako sa inyo. Sabi ko, kasi feeling ko, sa buhay ko, lagi akong nagbibigay. Yung oras ko, ibibigay ko sa mga tao. Minsan meron akong schedule, makakapagpamassage ako, makakapag-workout ako. Wow, time for myself, kuya. Pwede ba? May problema. Shucks, talo na naman yung schedule ko, May problema sa simbahan. Pastor, si namatay, Papa-wake service kami. Papahinga sana ako nun, Pero okay, hindi ko sinasabing mali yun. Hindi mo naman pwedeng kontrolin yung mamamatay, Pastor, pakipa-schedule naman kung sino yung mga mamamatay, okay? Sabi ko sa wife ko, kaya ako naiinis. Yari niluto mo yung pansit canton, tas malata. Naiinis ako. Bakit? Kasi yun na lang yung quality time ko na may enjoy ka para sa sarili ko. Bakit? Kasi lagi kong nafe-feel, hindi ko naman sinasabing totoo to, no? Nafe-feel ko lang to, na lagi akong pabigay. Oras ko, pupunta ako dito, Bible study ko si ganyan, katapos nun, pupunta ako naman dito, lagari. So ito yung tanong ko. Kung lagi ka nagbibigay, talo ka ba? Consciously, sasabihin natin hindi. Tama? Pero pag lagi ikaw nagbibigay, walang bumabalik, magtatampo ka. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, tama. Pag serve ka ng serve, bigay ka ng bigay, hindi ka nabati. Masasaktan ka, hindi. Hallelujah. Okay? Hallelujah. Bakit? Kasi, para sa atin, yung pagbibigay is not an advantage. Hindi ko na kayo idadamay, ako na lang, okay? Para ako na lang yung masama. Yun yung nafe-feel ko. Okay? Yun na nangyayari. Pag sa atin, nakikita natin na yung mga pinapagawa ni God is restriction. Kasi bakit? Ang nagpapatakbo sa atin, kung nagbibigay tayo sa tao, ang nagpapatakbo sa atin, magdi-disciple na naman ako. Ang nagpapatakbo sa atin, pag meron tayong gagawin for the Lord, ang nagpapatakbo sa atin, willpower. Hindi desire. Meron ba dito sabihin, ano ba yan? Brother Jay, magpapamassage na naman tayo. Ayoko na. Meron ba dito? Shucks, kakain na naman ako ng sweets. Lord, help me, God. Magbabakasyon na naman ako sa magandang lugar. Lord, give me strength. Wala naman ganun prayer eh. Bakit? Hindi ka naman pipilitin sa isang bagay na gusto mong gawin. Now, pag merong mga things of the Lord na kailangan tayong pilitin, ibig nun sabihin, ginagawa natin yun out of willpower, not desire. Tama? Tama. That is the effect of a distorted view of the Lord. Sin often begins when commands are interpreted apart from God's goodness.
Yan na nangyayari. Pinapautos na naman ng Diyos talaga naman. Oo na, Lord. Tapos pag nagawa mo, alam mo yung naiiyak ka, Lord, nagawa ko to. Tapos parang, hindi ko na kayo dadamay, ako na lang to. Nafe-feel ko na parang, Lord, hirap na hirap ako. Tapos parang si Lord, thank you. Thank you, ibe-bless kita. Kasi feeling ko, pag ginagawa ko yun, siya'y nakikinabang. Feeling ko kasi, pag ginagawa ko yung pinapagawa niya at hindi ko ginagawa yung hindi niya pinapagawa, para yun sa kanya. Lord, gusto kong gawin to pero kasalanan to eh. Pero gagawin ko para sa iyo. Willpower. Pues hindi natin naiintindihan kung para saan yun. Verse 4, but the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that when you eat of it, yan na, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Teka. Sino may sabi sa'yo gusto ko maging God? Meron ba dito gusto maging God? Para kunyari sa inyo na ako magpe-pray. Kunyari si Brian, ganun. In Brian's name. Ganun. Meron ba dito gusto maging God? Teka. Mukhang pangarap mo yan ah. Maging God. Sabi dun sa Isaiah, mukhang ikaw yung may gusto yan, hindi kami. Okay. Anong nangyayari? Second level. It is to doubt God's intent. Yun na nga, nagbi-build up na nga tayo. 'Di ba? If you see God's commands apart from God's goodness, you doubt what? God's intent. Yan yung second level. Una, sinabi ba talaga? Tinatanong niya yung what. Ang next niyang tanong, why? Pag hindi natin masagot yung dalawang yan, patay. Ba't ba kinokomand yan ni God? Dahil ayaw niyo ako maging masaya, gusto niyo ako maging banal. Talaga ba? Diba? Diba? If you're happy and you know it in Jesus' name. Hindi clap your hands kasi ayaw nga ng Diyos maging masaya ka eh. Diba? Yan ang tema ng mga kasamang palad, mga churches. If you're happy and you know it in Jesus' name. Hindi ka dapat maging masaya. Anong dapat? Maging banal ka. O wag nyo ikakat to ha. Wala sa context ha. Sinasabi ni Pastor Paul kung masaya dapat yun. Hindi. Nire-reframe ng serpent si God. The serpent reframes God as restrictive, withholding, insecure, and controlling rather than loving, generous, and trustworthy. Pag may pinagbabawal sa atin ng Diyos, dahil ba restrictive siya? Meron siyang wini-withhold, insecure siya, kailangan ako ang masunod ha? Kinokontrol ka ba niya? Consciously, sasabihin naman nating lahat, hindi eh. Tama? Pero pag yung fight and flight mo, dahil nandiyan na yung problema, umatake na, pak! Ano bang ginagawa mo sa akin, Lord? Diba? Even yung mga disciples, ganyan magsalita. Merong story na si Jesus, pati yung mga disciples niya, magkakasama. Sinabi ni Jesus dun sa isang batang mayaman, sabi niya, benta mo lahat ang ari-arian mo, then follow me. Tapos, umalis, hindi kaya. Ano sabi ng mga disciples? Do you remember that story? Sinabi ni Peter. So sa mga hindi Bible people dito, no? Nagkaroon ng ganong story. Tapos sinabi ni Peter na sumusunod kay Jesus at yung mga disciples, sabi niya, Lord, paano naman kami? We left everything to follow you. Sabi ni Jesus, wow, thank you. Yung question ni Peter, parang sinasabi ganito, paano naman kami?
iniwan namin yung mga masasarap para sa'yo na pasakit. Tama? Yun ba yung tono noon? Ba't ka nagre-reklamo? Sabi ni God, ba't sino ba ako? Sino ba yung iniwan mo lahat para kanino ba yun? Sino ba yun? Sino ba yung kapalit nun? Hindi ka ba lugi ka ba? Ano yung tamang sagot? Lugi ba tayo pag nag-follow tayo kay Jesus? All in? Anong tamang sagot? Lugi ba tayo? No! We should act like it. Si pastor talaga, sermon talaga yung ginawa niya. It is God wants something from me versus God wants something for me. Merong gusto ang Diyos sa akin. Kailangan niya ako. Kailangan niya yung obedience ko para mas maging Diyos siya. Or is it God wants something for me? Anak, I love you. I want you to find your purpose. I want you to find that fulfillment na hindi mabibigay ng mundo. I want you to find that satisfaction that only I can provide. Sin often begins when God's commands are interpreted apart from God's goodness. Gaya nga nung sinabi ko kanina. We have to understand, okay, that God's commands are covenantal before they are restrictive. May nangyari muna, okay? Ito sa mga Kristiyanong nandito, hindi po tayo pwedeng magsabi sa mga celebrities or sa mga public figure, dapat ganito yung gawin mo kasi sabi sa Bible. Bakit? They didn't subscribe for that. Hindi po tayo pwedeng mamilit ng biblical morality sa mga tao who haven't decided to follow the Lord yet. Tama? Kanino lang siya applicable? Sa covenant relationship. It means, kaya merong restriction because ang context, we are in the bounds of God's covenant relationship. Okay? So ano yung ibig niyan sabihin? Ang ibig niyan sabihin, nagbigay muna si God ng identity, provision, relationship, and purpose. And according to that lens, doon natin dapat tingnan yung mga quote-unquote restrictions. Anak, meron akong guiding principle. Dapat dito ka lang. Kasi dito magiging masaya yung puso mo, magiging fulfilled. Yun. Habol ka. Nak, habol ka ng habol dyan. Di ka magiging masaya dyan. Mukha lang. Yang naman. Lord, gagawin ko tong kasalanan na to. Masaya ako dito. Nire-restrict mo ako. Hindi. No. Dito ako sa compromise. Masaya dito. Nakakala mo lang. Basahin natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The command existed inside abundance. Ibig sabihin, yung abundance, not just money, is under the restrictions of God. Pag clear sa atin yung why ng what niya, mas magiging madali sa atin sumunod. Because of His abundance, Kanya nire-restrict.
Because of the relationship kanya, nire-restrict. Because God loves you. And He wants something for you. Kung meron po tayong maaalala, every time na matetempt tayo gumawa ng kasalanan na masarap, at alam natin hindi na dapat natin yung ginagawa, iisipin natin, Lord, para kasi to sa akin eh. Dahil gusto mo ma-experience ko yung ultimate fulfillment. Kaya mo ko nire-restrict kasi ayaw mo doon sa shallow happiness that will never satisfy. Lord, kaya mo ko nire-restrict dito sa gustong-gusto kong gawin na alam kong mali kasi gusto mo ma-find ko yung pleasure na solid. Ayaw mo yung pleasure na hindi sa'yo that would lead to continuous thirst. So church, ito lang yung kailangan natin maintindihan. We cannot combat sin with willpower. We will always lose. Gusto nating maging maayos yung buhay natin. Gusto nating tanggalin yung sin sa buhay natin. Pero hindi natin alam yung salita ng Diyos. Wala tayong bala. Wala tayong arguments. Tapos hindi din tayo familiar sa intent niya. Hanggat hindi magiging clear sa lahat ng tao dito sa mundo yung mga salita ng Diyos at yung intentions ng Lord doon sa words na yun, there will always be chaos. Sinabi sa akin ng nagme-mentor sa akin, pastor, sabi niya sa akin, Pastor Paul, huwag kang matakot kung maraming churches na mga malalaki na sa City of Muntinlupa. Kasi hanggat may masamang tao, may target market ka. Ang masama pa nga minsan, yung mga nasa loob pa nga ng church, meron pa rin tayong mga ganito. Kasi ako, nafe-feel ko pa rin to eh. Imagine mo, even inside the church, we're not yet solid. Hindi ko na kayo damay. Ako na lang pala, hindi pa ako solid. Paano pa yung mga nasa labas? What are we doing? So as we start this series, no, sa topic na to, we have to understand many will experience His commands or the church as control without intimacy, rules without relationship, and morality without love. Pag hindi sa atin clear yung words ng Lord, pati yung kanyang intent. Ano nangyari? Dahil nga mali-mali yung salita ng Diyos, hindi clear yung intent, ano nangyari? Verse 6, so when the woman saw that the tree was good for food, and that it was delight to the eyes, and the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. Actually, yung sequence nito, solid din pag-aralan. Hindi ko na siya sinama dito. Pero ang solid din ito. Okay? The point is, bumagsak si Eve. Bumagsak si Adan. Bakit? May problema dun sa understanding ng what at sa why. Ito yung naging nangyari.
Diba? First is the problem sa anchoring ng truth. Tapos nagkaroon sila ng problem sa theology nila. Tapos psychological. Tsaka nagkaroon ng behavior change. Babalik ko yung tanong. Ano yung goal ng serpent? Hindi para mag-sin. Kasi sin, lagi mong gagawin yun. Ang goal ng serpent was to distort man's theology. Why? Because if our thinking about God is distorted, sin is automatic. Kaya nga sinabi ni A.W. Tozer, di ba? What we think about the Lord is the most important thing about us. That's why your theology matters. That is why our theology matters. Dahil pag hindi po yan klarado, we will be lost. Now, as I end, basahin natin to, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. The man, and put him in the Garden of Eden to work at it and keep it. And the Lord God command the man, saying, okay, something, anong observation nyo dito? Kanino binigay yung command? Okay. God commanded man, the devil tempted woman. Yung mga husband sasabihin, oy, sabi, bago kayo gumanon. Di ba? Sabi ni pastor, pag nag-aaway tayo, tinetempt ka kasi ng dyablo. Hindi po yun yung point dito. This is never about gender. The point is, yung nakarinig kasi ng command, tumahimik lang. Nakanino yung word of God? Nasa government ba? Nasa organizations ba? O nasa church? Anong ginagawa ng church sa mga businessman? Anong ginagawa ng church sa mga korporasyon? Anong ginagawa ng church sa City of Muntinlupa? Then huwag tayong magulat. Hanggat hindi natin i-reach out yung mga sectors na yan, the business sectors, the corporations, the LGUs. Sila yung may mga influence at authority. Yan, i-reach out. Yun na lang mga nagugutom. Okay lang yun. Walang masama ron. Pero wag nating gawing excuse. Yun dahil nire-reach out natin yung mga nagugutom. Dahil hindi mo na i-reach out yung mga yun. What are we doing? So as we start this series, yun po yung gusto ko sa atin na makita natin is to give the message to the business sectors, to the corporations, to the LGUs, to the athletes, to the star athletes, to the celebrities, to the influencers, that the Lord has a message for you. He loves you so much. He wants to give you hope. And He wants something for you. Meron pong isang company na nag-invite sa akin mag-speak. Natuwa ako. Sabi ko, okay, malaking kumpanya to.
bago po ako mag-talk sa isang kumpanya, I always speak with the owner or yung magpapa-event. Kasi gusto ko ma-capture yung burden niya. Yung nakausap ko to, he's a very rich guy. As in, owner siya ng isang group na doon sa malaking company na sinasabi ko po sa inyo, ini-invite niya ako mag-speak. Sabi ko, what's your burden? Kailangan mag-speak. Ganyan. Okay, anong topic ba? Coaching? Ano ba yan? Strat plan? Ano ba to? Behavioral change? Coach Paul, I want you to talk about the Lord. Hindi siya Christian, Sir, ano yun, sir? I want you to talk about the Lord. Oh. Fast forward. Nandun ako sa event. Pagpunta ko dun sa event, ang topic ko kasi purpose About purpose. Pagdating ko sa event, nagpuntahan na yung mga tao. Ganito sila magsalita. Pare, let's drink pare after Mga naka-Rolex. Sabi ko, Lord, ito ba talaga yung crowd na paano? Parang, okay! Top 1 salesman! Naka-close ng 8 million. For the month of wow. Coach, after niyang awarding ng mga atong magagaling na to, ikaw na mag-speak ha? Teka, sir, question, sir. Yes. Yung pin-repair ko, Bible Tama ba? Bible? Yeah. We talked about it, right? We trust you. Lord, ikaw na bahala. Iingay nila. Party mamaya. Nung nandun na ako, everyone was quiet. After that, Coach, di ko alam kung ano Sa nakita ko, tahimik sila, pinipicturean nila yung mga slide. Ganun sila sa akin. Pambasag trip naman to. Bible, tapos party. Di ba? Parang. After ko mag-speak, sabi ko, I gotta go. Coach, kain ka muna. No. I need to go. Meron pa ako isa pa schedule. People, lumapit sa akin. Kinakamayan ako. Then after that, yung nag-invite sa akin, sabi, they want you back. So we're gonna schedule your Bible talk for the whole year. Lord, bakit Bible? Sabi ko, Sir, nagkita ulit kami. Sir, so yung lahat ng nag-ano pa ako kay Lord Mas gusto niyo ba yung behavioral change para maano natin o kaya tayo topic about sales? Hindi, coach, Bible. Okay, sir, sabi ko, I'm a pastor actually. Kung meron may gusto ng Bible, siyempre ako yun, di ba? Pero sabi ko, sir, I just want to ask, bakit Bible? Again, this is not a Christian. Sabi niya sa akin, because our world now needs hope. All this money, they cannot buy hope. Only God can give us that hope. Coach Paul, we need that message sa lahat ng mga kumpanya dito sa Pilipinas. So sabi ko, ang prayer ko, Lord, may we at Win Alabang be a church na pupuntirehin itong mga to. So as we start our series, I pray na yung mga topics na mapapakinggan pa natin sa mga susunod na linggo, we're going to be an anchor that will guide us.
na kung nandito tayo sa simbahan nito, this is not about us. This is not about us na makakuha tayo, mag-grow tayo. Gusto ko dun, aircon, lilipat sila ng bagong pwesto. Wow, mas maganda yung ano. It is for a purpose. Hindi tayo uupo dito para maging komportable. At hanggat ako ang pastor na simbahan ito, guguluhin ko tong simbahan na to na hindi tayo matatahimik. Because we're not here for us. We are here for them. So that they will have a message of hope. A message na kahit na kung ano man nangyari sa past nila, sa families nila, sa mga frustrations nila, there is one God na mamahalin sila. And let us be that bridge to bring that message to them. Let's pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you sa binigay niyo po sa amin. Lord, we want to ask for forgiveness. Kung may mga times na hindi namin napaprioritize yung word mo, or sometimes, kung meron kang mga bagay na papadaan sa amin na hindi comfortable, or magkakaroon kami ng doubt, sorry for questioning, Lord God, your intent, your motive. Kung natatakot kami na magtutuloy-tuloy na yung mga hindi na magagandang nangyayari sa buhay namin at feeling namin mahuhulog na kami, Lord God, patawarin mo ako dun sa iniisip namin. Help us, Lord God, little by little, paunti-unti, one step at a time, to understand your word. And kung bakit mo sinabi yung mga salita mo. Make our church a church that will be a vessel of hope for our country. And help us, Lord God, na maging agents of how our country is going to change. So Father, we lift up to you everything, every concern, every worry, every doubt. Lahat ng mga iniisip namin to sustain us, Lord God, para magawa namin yung mga panapagawa mo. Yung mga doubts namin, yung mga worries namin, yung mga fears namin, Lord God, na isusustain mo kami doon sa bagong place namin. Lord, we trust in you. We cling to your love. And that love would be our message for the people. So Father, we thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen.